May nagsabi na ba sa'yo na mukha kang mas bata kaysa sa tunay mong edad? May kaibigan ka bang napahinto, napatingin at nagtanong, ilang taon ka na nga ulit? At nang sinabi mo ang totoo, napamura siya sa gulat? Ha? Hindi ako makapaniwala. Imposible. Mukha kang college student pa rin. Oh, marami ang nagsasabi, swerte lang daw yan, magandang lahi, magaling na skincare. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang yan ang dahilan? Ang hitsura mo, ang dating mo, ang kabataan mo, hindi lang yan dahil sa produkto o sa genes. Ito ay dahil sa kung paano ka mag-isip, sa kung paano ka mamuhay, sa kung paano mo harapin ang bawat araw, ang ugali mo, ang paniniwala mo, at ang mga desisyon mong ginagawa kahit walang nakatingin. Yan ang tunay na sikreto ng mga mukhang hindi tumatanda. Kung madalas kang sabihang mukha kang bata, hindi yan tsamba. May ginagawa kang tama kahit hindi mo pa alam. At ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang 7 sikretong psikolohikal na nagpapanatili ng kabataan mo, hindi lang sa itsura kundi sa enerhiya, sa presence at sa aura mo. Kaya kung gusto mong malaman kung paano manatiling fresh, paano manatiling magaan, at paano bumata sa panlabas at panloob na anyo, huwag mong i-pause, huwag mong iwanan, tapusin mo ito. Dahil sa huling bahagi ng video, may isang tanong akong itatanong sa iyo na pwedeng baguhin ang pananaw mo habang buhay. Ako ang iyong AI narrator at ngayon, simulan na natin. Number 1, matibay ang kalooban mo. Napansin mo ba ang mga taong kahit ilang bagyo na ang dumaan sa buhay nila ay parang hindi nadadala? Hindi sila mukhang pagod, hindi sila mukhang wasak, walang bakas ng trauma o lungkot sa mukha nila. Parang bata pa rin, parang hindi tinamaan ng mundo. Ang sikreto, hindi ito lotion, hindi ito genes. Ito ay dahil may emotional resilience sila, isang matibay, tahimik at malalim na kalooban. Ayon sa Stoic philosophy, hindi mo kontrolado ang mundo, hindi mo kontrolado ang panahon, ang ibang tao o ang mga trahedyang dumarating, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon sa lahat ng iyon at doon sa pagitan ng stimulus at response nakasalalay ang iyong kabataan. Doon mo mababawi ang kontrol na akala mong wala ka. Kapag ang isang tao ay palaging stress, tumataas ang kanyang cortisol, ang hormone ng tensyon, at yan ay kalaban ng kabataan. Ang balat ay unti-unting kumukulubot, nawawala ang sigla at kintab, humihina ang katawan, at kahit hindi mo sabihin, kita ito sa aura mo. Ang lakad mo bumabagal, ang postura mo lumulubog, ang energy mo nawawala, ang mata mo mismo ang nagkukwento na pagod ka na. Pero kapag matibay ang loob mo, hindi ka basta-basta nadadala. Kahit may problema, hindi ka nagpapalunod sa lungkot, hindi ka kinakain ng galit, at hindi ka umaasa sa iba para i-regulate ang emosyon mo. Ang taong mukhang bata sa kabila ng pagsubok ay may kakayahang tumayo, mag-adjust at magpatawad kahit walang sorry. May kakayahan siyang sabihin, hindi ko kontrolado ang mundo, pero kontrolado ko ang sarili ko. Kaya kung gusto mong manatiling fresh, hindi lang sa balat kundi pati sa aura mo, palakasin mo ang loob mo. Iwasan mong dibdibin ang bawat problema. Gawin mo ang kaya mong solusyonan at tanggapin ang mga bagay na hindi mo mababago. Maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Gumawa ng mga bagay na nagpapakalma at nagpapasaya sa iyo, tulad ng paglalakad, journaling o simpleng paghinga sa katahimikan. Matutong magpasalamat. Ang taong marunong makakita ng liwanag kahit sa dilim ay hindi madaling magmukhang luma. Piliin mo ang mga laban. Hindi lahat ng argumento ay kailangan mong patulan. Minsan mas malakas ang taong marunong palagpasin at higit sa lahat, panatilihin mo ang positibong pananaw. Hindi ka palaging makakaiwas sa unos, pero pwede mong piliing maging kalmado habang dumadaan ito. Dahil sa huli, hindi ang problema ang nagpapamukhang matanda sa atin, kundi kung paano natin ito hinaharap.
Kung gusto mong manatiling bata, kalmado at magaan sa buhay, yakapin mo ang katotohanan ito. Ang tunay na kabataan ay hindi nakikita sa balat, kundi sa loob, sa tibay ng loob, sa lalim ng pananaw, at sa kalmadong kilos sa gitna ng kaguluhan. Number 2, hindi ka takot sa pagbabago. Kung may nagsabi man sa'yo na parang hindi ka tumatanda, malamang ay may dahilan. At kung napapansin mong may mga taong tila hindi tinatamaan ng oras, palaging masigla, malakas, at laging parang may bagong misyon sa buhay, ang sikreto ay ito: hindi sila takot magbago. Ang pagbabago ay hindi kaaway ng kabataan. Sa katunayan, ito ang patunay na buhay ka pa. Ang mga taong bukas sa bagong karanasan, sa bagong ideya, sa bagong bersyon ng sarili, sila ang nananatiling bata dahil ang utak nila laging gumagalaw, laging may natutuklasan, laging gising ang kaluluwa nila. At ang taong buhay ang kaluluwa, hindi basta-basta tumatanda. Samantalang ang taong takot sa bago, yung kapit na kapit sa nakaraan, sa lumang sistema, sa lumang pananaw, sila ang mabilis tumanda, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pagod. Pagod sa kakareklamo, pagod sa paglaban, sa hindi naman maiwasan, ang katawan nila naninigas, ang mukha nila laging seryoso, parang ang mundo ay isang kalaban na kailangang kontrolin, imbes na isang agos na kailangang sabayan. Pero sa totoo lang, lahat nagbabago. Ang panahon, ang sitwasyon, ang tao, at ang buhay ay hindi nagpaparaya sa mga hindi marunong sumabay. Kung ayaw mong maiwan, kailangan mong matutong gumalaw. At kung gusto mong manatiling bata, kailangan mong matutong magbago, hindi para mawala ang sarili mo, kundi para mapanatili ang kabuuan mo. Subukan mo ang bago. Kahit simpleng hobby, bagong ruta sa paglalakad, o bagong libro. Hindi mo kailangan maging perpekto, basta bukas ka, huwag kang matakot magkamali. Dahil sa bawat pagkakamali, may natututunan ka. Makinig ka sa ibang tao, sa ibang pananaw. Dahil minsan, ang isang ideya lang mula sa iba, sapat na para baguhin ang buong pananaw mo sa buhay. Tanggapin mo na hindi mo kontrolado ang lahat, pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. At kung kaya mong tumanggap, mag-adjust at gumalaw kahit may takot, mas magiging malaya ka, mas magaan, mas masaya, at oo, mas mukhang bata dahil ang tunay na kabataan ay hindi lang nasa balat. Nasa puso, nasa pag-iisip, nasa kakayahang sabihin sa sarili mo, handa akong sumabay, handa akong magbago, handa akong mabuhay. At yan ang nagbibigay ng sigla na hindi kayang bilhin ng kahit anong produkto. Number 3, palaging mausisa ang iyong kaisipan. Kung gusto mong malaman ang sikreto ng mga taong mukhang hindi tumatanda, tignan mo kung paano sila mag-isip. Yung laging may tanong, yung laging gustong matuto, yung kahit anong edad na parang batang sabik pa rin sa bagong karanasan, bagong ideya, bagong pag-unawa. Iyan ang mga taong may isipan na buhay na buhay. At kung buhay ang isipan mo, hindi ka basta-basta tinatamaan ng kalumaan. Ang utak ay parang kalamnan. Kapag ginagamit mo, lumalakas. Kapag pinabayaan mo, humihina. Kaya ang taong tumitigil sa pagkatuto, sa pagtanong, sa pagiging mausisa, unti-unting pinapatay ang kabataan sa loob niya. Naging stagnant, paulit-ulit ang araw. Wala nang excitement, wala nang bagong hinahanap, pero ang taong mausisa, iba ang liwanag sa mata nila. Parang may spark, laging may nadidiskubre, laging may dahilan para ngumiti. Dahil ang bawat bagong natutunan parang vitamins sa utak. At ang utak na masigla, nagbibigay ng enerhiya hindi lang sa kaisipan, kundi pati sa mukha, sa kilos, sa pananaw, sa aura. Kaya kung gusto mong manatiling bata, mag-aral ka araw-araw kahit ilang minuto lang, magbasa ng bagong libro, makinig sa mga edukasyonal na nilalaman, magtanong, makipag-usap sa mga taong may ibang pananaw, sumubok ng bagong hobby o aktibidad. Hindi kailangang malaki,
Kahit bagong recipe, bagong tanawin, bagong ruta sa paglalakad, basta bago. Basta nagpapagalaw sa isip mo. At higit sa lahat, maglaan ka ng oras para sa self-improvement dahil hindi natatapos ang pag-aaral sa eskwela. Ang tunay na katalinuhan, ang tunay na kabataan ay nasa kakayahang sabihin, gusto ko pang matuto. Kapag sinasabi mo ito araw-araw, pinapalakas mo ang utak mo, pinapalawak mo ang puso mo at pinapabata mo ang espiritu mo. Ang taong mausisa ay hindi lang nagiging mas matalino, nagiging mas masaya, mas masigla, at mas mukhang bata. Number 4. Malaya mong naipapahayag ang iyong emosyon. Ang taong mukhang bata hindi lang dahil sa kutis o katawan. Kadalasan, ito'y dahil sa gaan ng loob, sa gaan ng pakiramdam, sa katotohanang wala silang dinadala, wala silang kinikimkim, dahil marunong silang maglabas, magpahayag, huminga. Napansin mo na ba? Yung mga taong parang laging fresh, ang gaan kasama, parang hindi binabagabag ng mundo. Sila yung hindi nahihiyang umiyak kapag masakit, tumawa kapag masaya o magsalita kapag may gustong ilabas. Sila yung hindi pinipilit maging matibay kapag ang totoo'y kailangan na lang nilang maramdaman ang totoo nilang nararamdaman. Sa kabilang banda, yung mga taong mukhang laging pagod, seryoso, mabigat ang aura, kadalasan sila yung may dinadalang emosyon na hindi nila mailabas. Galit, lungkot, takot, sama ng loob, lahat nakaimbak, lahat naiipon. At alam mo kung anong nangyayari sa katawan kapag punong-puno ka ng ganitong emosyon. Tumataas ang stress hormone, nasisira ang collagen, nawawala ang sigla sa muka, parang tinutuyo ang balat, parang pinipiga ang buhay mula sa loob. Ang hindi pagpapahayag ng emosyon ay hindi kabayanihan. Isa itong trap, isang tahimik na paraan ng pagtanda ng mas mabilis kaysa sa dapat. Pero kapag natuto kang ilabas ang nararamdaman mo sa maayos at malusog na paraan, gumagaan ang loob. Kumikinang ulit ang aura. Sumisigla ang presensya mo dahil totoo ka sa sarili mo. Hindi ka nagpapanggap, hindi ka nakikipaglaro. Ikaw ay ikaw at iyan ang tunay na kalayaan. Hindi ito ibig sabihin na kailangan mong isigaw ang galit o iyakan ng lahat. Hindi ito pagiging marupok, ito ay pagiging tao. At ang taong may tapang na maging totoo sa sarili ay nagkakaroon ng presensyang hindi kayang tapatan ng kahit anong makeup o filter. Kaya kung gusto mong manatiling bata sa mukha, sa damdamin at sa espiritu, magsimula ka sa pagiging totoo. Huwag mong ipunin ang sakit, huwag mong itago ang lungkot, huwag mong pigilan ng tawa, ipahayag, igalaw, ilabas. Dahil ang taong malaya sa emosyon ay malaya rin sa bigat ng pagtanda. Number 5, pinapalibutan mo ang sarili mo ng positibong enerhiya. Ang aura mo ay hindi lihim, nakikita, nararamdaman. At kadalasan, hindi mo napapansin na ang dahilan kung bakit ka parang laging pagod, laging mabigat ang loob, o parang tumatanda ng mas mabilis, ay dahil sa mga taong palagi mong kasama. Subukan mong obserbahan. Sino ba ang palagi mong kahalubilo? Sila ba ay mga taong reklamo ng reklamo? Laging may drama, laging may negatibong opinyon sa lahat ng bagay? Kung oo, baka sila mismo ang dahilan kung bakit unti-unti kang nawawalan ng sigla negatibong enerhiya. Isang invisible na lason, parang virus. Kahit hindi mo namamalayan, hinihigop nito ang lakas mo, pati kalusugan mo, pati hitsura mo. Kapag palagi kang nakalubog sa toxic na kapaligiran, tumataas ang stress hormone sa katawan mo. At kapag tuloy-tuloy ito, unti-unting naaapektuhan ang balat mo, ang katawan mo, ang kalooban mo. Pero pansinin mo rin ang kabaligtaran. Yung mga taong mukhang bata, relaxed, parang walang inaalala sa buhay. Sila yung marunong pumili kung sino ang madalas nilang kasama. Sila yung nakapalibot sa mga taong positibo, masayahin, magaan kasama. Hindi madamot sa saya, hindi mapanira, hindi madilim ang aura kasi totoo ito.
Ang energy ng mga taong pinapalibutan mo ay nagiging energy mo rin. Kung gusto mong gumaan ang pakiramdam mo, kung gusto mong kumintab ang aura mo, kung gusto mong bumata ang mukha mo, piliin mo ang mga taong nagdadala ng liwanag, hindi ng dilim. Kaya kung gusto mong manatiling bata, fresh, masigla, palitan mo ang paligid mo, umiwas sa mga taong puro negatibo, humanap ng mga kausap na nagbibigay ng inspirasyon, saya at suporta. Maging isa ka ring liwanag sa buhay ng iba. Dahil ang taong nagbibigay ng positive energy ay taong nilalapitan ng parehong enerhiya. At tandaan mo, hindi lang tao ang bahagi ng iyong enerhiya, ang musika na pinakikinggan mo, ang mga bagay na binabasa mo, ang mga lugar na pinupuntahan mo, ang iniscroll mo gabi-gabi. Lahat ito ay bumubuo sa atmosfera na nilalanghap mo araw-araw. Kung gusto mong bumata, hindi lang mukha ang kailangan mong alagaan. Linisin mo rin ang iyong enerhiya. Piliin mo kung sino at ano ang papapasukin mo sa iyong mundo. Dahil ang totoong skincare, nagsisimula sa kung anong klaseng kalmado ang pinoprotektahan mo sa loob. Number 6, nabubuhay ka ng may passion at layunin. Hindi mo kailangan ng mamahaling cream para magmukhang bata. Hindi mo kailangang itago ang edad mo kung ang puso mo ay buhay na buhay. Ang tunay na sikreto ng pagiging fresh ay nasa apoy na dala mo sa loob. Passion, inspirasyon, layunin. Napansin mo ba ang mga taong kahit nasa 40s o 50s na parang mas energetic pa kaysa sa mga mas bata? Yung tipong may ningning ang mata nila, laging may bagong ginagawa, may tinatrabaho, may inaabangan. Hindi dahil sa edad, kundi dahil may silbi ang bawat gising nila sa kabilang banda. Ang mga taong parang laging pagod, walang gana, parang robot, na lang na inuulit-ulit ang parehong araw. Madalas silang mabilis tumanda kasi walang nagpapasiklab sa loob nila. Wala silang inspirasyon, wala silang dahilan para sumigla. Ang taong may passion, may layunin, ay parang ilaw. Hindi madaling mapundi, hindi madaling mawala ng sigla. Dahil tuwing umaga, alam niya kung bakit siya bumabangon. May tinutungo, may gustong makamit, may gustong ibigay sa mundo at ang epekto makikita mo sa mukha niya, sa lakad niya, sa boses niya, sa buong presensya niya. Hindi siya mukhang pagod kahit pagod siya. Hindi siya mukhang matanda kahit alam mong maraming pinagdaanan. Dahil ang katawan niya ay pinapaalalahanan araw-araw ng isang malalim na bakit. Kapag may layunin ka, tumataas ang dopamine sa utak mo, tumataas ang serotonin, at ito hindi lang nagpapasaya sa iyo, pinapabagal din nito ang pagtanda ng iyong cells. Kaya mas bata kang tingnan, mas masaya kang kasama, mas buhay ka sa lahat ng aspeto. At kung pakiramdam mo ay nawawala ka sa direksyon, relax. Lahat tayo dumadaan dyan. Pero ang mahalaga ay hanapin mo ulit. Magtanong ka sa sarili, ano ang ginagawa ko na nakakalimutan ko ang oras? Ano ang bagay na kahit walang bayad, gagawin ko pa rin? Baka hobby mo nung bata ka. Baka bagay na laging kinainggitan mo sa ibang tao. Baka talento na hindi mo pa sinusubukan. Sundan mo yon, gawin mo araw-araw kahit paunti-unti. Hindi kailangan ng grand gesture. Kailangan lang ng isang commitment na hindi mo hahayaang mamatay ang apoy sa loob mo. Dahil ang taong may passion, hindi lang nagiging matagumpay, nagiging magnet ng saya, ng sigla, ng kabataan, at sa isang mundo na puno ng mga taong tila nawalan ng dahilan para mabuhay, ang isang taong may layunin ay parang sinag ng araw sa ulap. At ikaw, kapatid, kaya mong maging sinag na yon. Number 7, marunong kang magpatawad at mag-move on. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit ang ibang tao ay biglang tumatanda? Hindi ito stress lang. Hindi lang ito kakulangan sa tulog o problema sa buhay, kundi ang bigat na dala nila sa puso. Galit, sama ng loob, pagsisisi. Napansin mo na ba? Yung mga taong laging mainit ang ulo, mabilis magalit, laging may kinikimkim, sila ang kadalasang mukhang pagod, mabigat ang aura, parang may dalang bundok sa likod nila.
Samantalang ang mga taong marunong magpatawad, yung kayang ngumiti kahit may sugat sa puso, sila ang parang walang edad. Magaan silang kasama. At parang may glow sa mukha ang hindi pagpapatawad ay parang lason na ikaw lang ang umiinom. Araw-araw, mong inuulit sa isip ang sakit, ang galit, ang ginawa sa'yo. Pero ang katawan mo, hindi niya alam na alaala lang yon. Akala niya nangyayari pa rin ngayon, kaya tumataas ang cortisol, sumisira sa collagen, binabawasan ang elasticity ng balat, pinapabilis ang pagtanda. Pero kapag natuto kang mag-move on, parang tinanggalan ng pabigat ang buong sistema mo. Biglang gagaan ang loob, biglang lalalim ang paghinga mo, biglang lilinaw ang paningin mo sa buhay, at ang katawan mo tutugon din. Bababa ang stress hormones, lalakas ang immune system, gaganda ang mood. At oo, mukha kang mas bata, kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang sakit na hindi mo pa mabitawan? Kaninong pangalan ang bigla mong naiisip kapag narinig mo ang salitang sama ng loob? Ano ang kwento na paulit-ulit mong iniikutan na parang loop, panahon na para putulin yon? Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mong gumaan, deserve mong gumanda ang aura mo, deserve mong gumising ng mas magaan ang puso, at deserve mong magmukhang bata hindi lang sa itsura, kundi sa damdamin. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay desisyon ng isang taong matatag, isang taong pinili na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pride. At ang kapayapaang yan ang sekreto ng totoong glow up. Kaya kung gusto mong manatiling fresh, magaan, masayahin at mukhang bata, huwag mong hayaang kainin ka ng nakaraan. Bitawan mo, patawarin mo, at hayaang ang puso mo ay muling tumibok ng malaya ngayon, kapatid. Sabihin mo sa akin sa comments, ano ang pinaka-wild na age mistake na nasabi sa'yo? May nagsabi na bang mukha kang 10 o 15 years younger? Ikwento mo. At kung may kaibigan kang mukhang bata rin, itag mo siya. Baka gusto niyang malaman kung bakit, at kung gusto mong matuto pa ng stoic wisdom at mga sikreto ng buhay na magaan at puno ng sigla, huwag kalimutang mag-subscribe. Like mo na rin ang video na to kung gusto mong manatiling bata sa katawan, sa puso at sa isipan. Salamat sa panunood, kapatid. Panatilihin nating magaan ang loob, payapa ang puso at maliwanag ang pananaw. Yan ang tunay na fountain of youth. At bago mo isara ang video na to, gusto kong iwanan ka ng isang tanong na hindi mo agad makakalimutan. Sa lahat ng natutunan mo ngayon, handa ka na bang baguhin hindi lang ang itsura mo, kundi ang enerhiya na dala mo sa bawat lugar na pinupuntahan mo? Kung oo ang sagot mo, itype mo sa comments ang salitang kalma ang lakas. Yan ang magiging code natin para malaman ko kung sino talaga ang umabot hanggang dulo. Para malaman ko kung sino ang handang iangat ang sarili sa susunod na level. At kung naramdaman mong may isang parte ng video na tumama talaga sa puso mo, huwag mo tong sarilihin. I-share mo ito sa kaibigan mong mukhang bata o sa kaibigan mong gustong bumata ulit. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic Secrets, at i-hit ang bell icon para hindi mo ma-miss ang susunod na wisdom drop. Dahil dito sa channel na to, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa buhay, binabago natin kung paano natin ito hinaharap. Ako ang boses sa likod ng iyong konsensya. At ito, kapatid, ay simula pa lang. Nos vemos sa susunod na video.